pagdiriwang ng 29th anniversary ng EDSA People Power ngayong araw na sentro sa paghahanap ng kapayapaan sa Mindanao. Sa speech ni Pangulong Aquino, hiniling niya ang tulong ng publiko para isulong ang kapayapaan. Pero ginamit din ng Pangulo ang okasyon para muling pasaringan ang kanyang mga kritiko at ang mga anyay na nanamantala sa mga problema ng bayan para sa kanilang mga pansariling agenda. Samantala sa gitna ng sisihan sa nangyari sa Mamasapano, nagsagawa ng Unity Walk ang militar at mga pulis imbes na ang nakagawiang salubungan ng mga pangunahing personalidad na nasa EDSA People Power noong 1986. May report si Teresa Andrada. Kung magpapatalo tayo sa mga kontra kapayapaan, parang hinayaan na rin nating lumala ang kaguluhan sa Mindanao. Kung isusuko natin ang pagtataguyod ng Bangsamoro, parang hinayaan na rin nating armas ang muli nilang ipamana sa susunod na henerasyon ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po tayo papayag na mangyayari ito. Apela para sa kapayapaan ang sentro ng talumpati ni Pangulong Aquino sa ika-29 na anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ang pag-usad ng Bangsamoro Basic Law at ng usapang pangkapayapaan hindi raw dapat mauwi sa wala dahil sa nangyaring madugong operasyon sa Mamasapano, Maguindanao na ikinamatay ng 44 na PNP SAF Commando. Talagang malasakit po o talagang masakit po ang nangyari sa Mamasapano. Huwag nating kalimutan na pumunta ang ating kapulisan doon, hindi para maghasik ng karahasan, kundi upang ipatupad ang batas. Nagsakripisyo sila para makapit ang kapayapaan. Di naman po makatwiran na ang kanilang inalay para sa kapayapaan ay maging mitsa pa ng karahasan. Bagamat walang pinangalan ng grupo o individual, nagbabala rin ng Pangulo sa mga magsasamantala sa sitwasyon. Maganda po sana kung bukod sa pamabatikos ay may nailalatag silang alternatibong solusyon. Di tuloy nating maiwasang isipin. Ayaw nilang magkaroon ng kapayapaan dahil sila mismo ang nakikinabang sa gulo at karahasan. Umapela rin ang Pangulo sa publiko na maging mahinahon sa gitna ng naganap sa Mamasapano. Kamakailan lumabas ang isang video ng isang SAF trooper na kabilang sa Oplan Exodus na binabaril ng malapitan ng umano'y miyembro ng MILF. Sa harap ng mga video na nagpakita ng karahasan, sa harap ng galit na maaaring mamuo sa ating mga puso, kailangan nating ipaalala. Mas makapangyarihan pa rin ang tiwala, ang malasakit, ang pag-ibig, ang kapayapaan. Tandaan na natin, ang kaguluhan sa Mindanao ay nagdudulot ng kaguluhan sa ating lahat. Kaya naman obligasyon ng bawat isa na itaguyod ang kapayapaan sa Mindanao. Tulad daw ng napatunayan noong unang EDSA, malasakit ang pinakamakapangyarihang tugon sa galit. Walang mas lalakas pang sandata sa pag-ibig. maging si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle pagkamit din sa kapayapaan ng mensahe sa kanyang homily sa misa sa EDSA Shrine. There is war only when there is an enemy. The path to peace is finding a neighbor, a brother, a sister. When I don't see anyone anymore as an enemy, I don't have to fight. Bahagi ng pagunita sa EDSA ang Unity Walk ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Matatandaang sa mga pagdinig sa madugong operasyon sa Mamasapano, ilang ulit nang nagkabanggaan ang mga opisyal ng pulisya at militar sa isyu ng koordinasyon at pagbibigay ng saklolo. Nakikita natin na buong buo yung tiwala ng AFP at saka ng PNP. Sa mga susunod na mga activities, operations, nandyan pa rin yung tiwala ng isa't isa. Dumalo rin sa paggunita ang presidential sisters na sina Viel Balsi, pati na sina Vice President Jejo Marbinay, mga mambabatas at ilang miyembro ng gabinete. Pero ang isa sa mga pangunahing karakter sa EDSA Revolt, si dating Pangulong Fidel Ramos, hindi dumating. Ayon kay FBR, wala raw sa programa ang mga taong nasa likod ng EDSA Revolt. Buong EDSA raw isinara. Paano naman daw sila makakarating sa People Power Monument at EDSA Shrine? Since this seems to be an exclusive elite happening of the Yellow Army. Teresa Andrada, GMA News.